money, wealth, assets, opportunities even, that you may lose. You must ask yourself if you love the people, because the only thing that can bind you to the people you serve is love. Ambition is not enough. I have discovered the power of kindness, and that has made me a radical optimist. That's why I stay away from politics and from religion. Countries that take unilateral action or coercive action actually like Pinoy personally. It's not a beauty contest who's ahead of who, but to... Once upon a time, we were all irrelevant. And I sincerely believe that there will come a time we will all return to the dark embrace of irrelevance. Martin's Man Cave. Welcome to the podcast. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid natin na nanonood sa atin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong Pilipinas. Ito po yung lingkod, Martin Andanar, live the live dito po sa ating Martin's Man Cave podcast. Tayo po ay nandito para pag-usapan ng mga mainit na issue na minsan po ay napag-uusapan sa mainstream media, minsan po naman ay hindi, ay napag-isipan po natin sapagkat itong napakainit na pinag-uusapan ngayon sa internet, itong tinatawag na Lenny Leaks, syempre naman tayo bilang kasama po ng Administrasyong Duterte ay concerned kung ito ba ay totoo o hindi. At gusto ko rin po malaman yung veracity ng reports na isinulat ng mga internet superstar vloggers na sina Sas Rogando at ni Thinking Pinoy. At mamaya din malaman natin mula sa dalawa kung saan ba talaga nag-ugat, saan nila kinuha yung impormasyon na nakalagay po doon sa kanilang isinulat na hashtag Lenny Leaks. Ito po yung nakakabahala para sa administrasyon, nakakabahala po ito para sa amin sa gabinete dahil ayaw po natin ng mga destabilisasyon at hindi po tayo sang-ayon sa mga ganitong pamamaraan para lamang ma-advance nila ang kanilang interes kung totoo man. Of course, we give them the benefit of the doubt and we have to find out the veracity of the reports kung totoo ba ito o hindi. And what better way but to talk to the source of the information. Ito nga si Sas Rogando na nasa Europa at si Thinking Pinoy na hindi ko alam kung nasaan. Alas 9:02 na po ng gabi, mga kapatid. Ilan na ba yung viewers natin? We have 4,200 viewers all over the world. Thank you so much for our friends who waited just to listen to the program. At wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa, mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-DDS, mga Dutertard na kasama natin. Alamin na po natin at sama na rin po natin yung mga dilawan at yung mga nagnanais po na mangilang-ilang may ingay na pabagsakin ng gobyernong ito. Hindi na po tayo magbabanggit ng mga pangalan at hindi na po tayo magbabanggit ng mga grupo at baka makasuhan po tayo ng libel. But we give everyone the benefit of the doubt. We only want the truth. So the question is, truth or lies? Lenny Leaks, truth or lies? Ngayon po, susubukan natin tawagan si Miss Sas Rogando. Tatawagan natin si Miss Sas Rogando kung siya ay nasa linya na. Hello, Sas, are you there? Yes, Sec. Yes, Sas Rogando, maraming salamat. Thank you for picking up. At marami po sa mga kababayan natin ang talagang gustong malaman, Sas, kung saan mo ba nakuha itong impormasyon na naisulat dito sa hashtag Lenny Leaks?
at ngayon na po ay nagiging viral na. And from us in the government, we want to know where you got the information kasi hindi po ito isang biro itong isinulat ninyo at isinulat din ni Thinking Pinoy at mamaya kausapin ko rin si Thinking Pinoy and si Secretary June Esperon para humingi tayo ng guidance kung anong gagawin dito sa mga dokumento na meron kayo. Alright, Sas, you are live on Martin's Man Cave. You have the floor. Pwede nyo explain sa amin, Sas. Thank you so much. Ay, may papaliwanag lang ako, Sec Martin. Please, ha? please. Kasi ganito yan. Kasi kami, parang kami ni Thinking Pinoy, di ba, nagsusulat kami, nag-vlog. Ngayon, marami kasi kaming readers, di ba? Itong mga readers namin, sila yung nagbibigay ng mga information sa amin. Di ba? Tapos, minsan nag-usap kami ni Thinking Pinoy na natanggap po ba to. So, we cross-check it with each other, tapos ganyan. Ngayon, this past few weeks, di ba, VP Lenny ay nasa hot seat. Di ba? Kasi nga, yung vacation niya sa US, and then suddenly, di naglabasa rin mga ganyang issue, and then someone messaged me. Sabi niya sa akin, meron daw siyang nakita na Yahoo Groups na open, na naka-public yung mga messages. Ito nga, itago na lang natin siya sa pangalang Vilma. Kawawa naman. So, sabi niya, itong Yahoo Groups sa mga dilawan, sina Loida, Imelda Nicolas, tapos yung lawyer na tumawag kay Mayor na Rodolfo. Tapos ang sabi ko, Wednesday ko lang to nakuha yung message. Wednesday lang yan sinabi sa akin. Tapos, sabi niya, the messages are set to public. Sabi niya, nothing incriminating so far. Pero sabi niya kasi, sila rin nagsulisit ng pera para rin sa November rallies, na para rin sa whole page ad. Ako naman di ko pinansin kasi parang, okay, nothing interesting. Kasi nga, ano naman ngayon kung nagbayad sila ng whole page ad. And then, Thursday, the following day, bilang siya nag-message sa akin, naka-address na kay TP. Sabi, TP, yung concerted effort to attack the 30 pages ay from Lenny's camp. Doon na ako naging interesado sa Yahoo Groups. And then when I opened it, sabi ko, I was shocked kasi yung message na nandun, yun yung social media strategy from the Office of the Vice President. Ang nakalagay kasi doon, it was sent by a certain Pete Silva through Facebook doon kay Imelda Nicolas, na kapatid ni Loida Nicolas. And si Imelda forwarded it to the Yahoo Groups. And then I verified kung yung email ba na yun ay kay Imelda Nicolas. And true enough, yung email nga na yun ay kay Imelda Nicolas kasi nga she has this article sa isang libro about Filipino diaspora or something like that. Na ganun nga. And then, chinek ko yung Facebook. And then, the Facebook linked to the Facebook of Pete Silva. Eh, di sabi ko, okay, this is something, interesting. Tapos, nung binahas ko kasi yun, sabi ko, nakita ko kasi doon, na pinangalanan kaming tatlo. Ako, si Mocha, saka si Thinking Pinoy, saka yung si Maharlika, tapos saka si Rio. Pero kasi may specific kasi doon, na kaming tatlo yung i-discredit, na sabihin na yung dissatisfaction ng sa Bicol, hindi naman talaga ng mga Bicolano, kundi kaming tatlo lang, tawag nga sa amin troll influencers. Tapos sabi, ipalabas daw na kami, wala naman daw kaming effort na mag-organize, saka mag-mobilize ng tao para tumulong. So yun sabi ko, why is the Office of the Vice President instructing its communities on how to attack people? Tapos meron pa dong sa dulo, tapos meron nga naman kay Bongbong on how to attack Bongbong, tapos nandun yung isa sa idadawin doon nila si Sandro Marcos. And then meron pa doon yung sa dulo, nakalagay kasi doon, we would like you to coordinate any campaign or that yung communities nila will launch for Lenny Robredo or any campaign na ilalunch ng ibang group against Lenny Robredo. So naisip ko, wala pang nag-falsify nitong document. Thinking Pinoy archived it. You cannot fake it kasi nga it's web
instrument on how to archive web pages. And then nung sumambulat na yung storya, the Yahoo groups got na-set to private and everything. So doon ako nababother yung sinasabing i-coordinate yung mga nila. Kanino pa ipinadala itong SOCMED strategy ng OVP? Kasi ang dami-dami nitong mga anonymous na anti-Duterte pages. In the past few days, grabe yung pag-a-attack sa amin. Gumagawa na ng storya. Diba? And even mining my old pictures and photos and inventing stories. Ang nakakahiya kasi dun, Sec Martin. One of the pictures na ginamit nila included my former study advisor dito. And he is a journalist. He is a famous war correspondent, si Arnold Van Linden. Sabi ko, why are they doing this? Diba? So yun yung story ng Lenny Leaks na yan. Ngayon, si Thinking Pinoy, he mined the information. Kaya nga, maganda interview mo siya later kasi he would tell other information na nandoon kasi siya talaga yung sumuyod noong buong Yahoo Group kasi I'm not really the tech savvy at naguguluhan ako sa Yahoo Group. Pero siya talaga yung tech savvy, so siya yung nakakaalam kung ano pa yung meron doon. Alright. So, ang punot dulo nito, Sas, ay meron kang na-discovering open na Yahoo Group at itong Yahoo Group na ito, na-screenshot mo itong mga Yahoo conversation na... I actually PDF file. I saved them. I saved ko yun as PDF file. Actually, yung sinave ko na as PDF file kasi yung SOCMED strategy. At yung mga pangalan na nandun sa Yahoo Group, yung mga nag-uusap-usap, mga pangalan ay sina Lloyd Lewis? Si Lloyd Lewis. Okay, allegedly, let's say allegedly pa, hindi tayo man, allegedly si Lloyd Lewis. Allegedly. Oo. Sino pa? Pero yung si Imelda Nicolas, sigurado yon kasi that's really her email address. Tapos nandun din yung Ted something na taga-Inquirer. Nasa Amerika. Nasa Amerika ito, yung mga Oo, nasa Amerika. So I think si Thinking Pinoy talagang sumuyod kasi nung lahat ng kasi I concentrated lang talaga dun sa SOCMED strategy kasi yun talaga yung I was really bothered kasi nga it named us, 'di ba? Si Mocha, si Thinking Pinoy, saka ako. So, yung pinakita mo dun sa mga sinulat mo at sinulat ni Thinking Pinoy na pag-usapan dito. Teka muna, medyo nawalan tayo. Sas, are you still there? Nawalan ako ng baterya. Oo, nandito pa ako. Okay, Sas, we're back. Yes. So, balik tayo dun sa... So, nandun na yung mga pangalan na sinuyod mismo ni Thinking Pinoy. Ilang pages itong PDF file na ito? Yung akin kasi 2 pages. Yung I really concentrated dun sa SOCMED strategy, yung nung kay kasi it involved kasi private citizens. Okay. Diba? Social media and influencers. So that's why I like doon na ako nag-concentrate. Si Thinking Pinoy kasi, sabi ko kasi sa kanya, sa Martin, TP, ito yung Yahoo Groups. Look at it, baka meron pa dyang ibang information. Okay, go ahead. Hello, Sas? Ayun. Yes. Hello. Yeah, go ahead. Ayun nga. That's yun yung nag-concentrate ako. Okay. So, para sa kapakanan po ng lahat ng nakikinig sa atin, nanonood sa atin sa Facebook Live, we say allegedly, di umano, yung mga taong di umano yung sangkot dito sa Lenny Leaks na nasa loob ng isang Yahoo Group. Itong Yahoo Group na ito ngayon, sarado na. Hindi na mapasok. Oo, once after kasi na-publish ni Thinking Pinoy yung kanyang in-laws na. So, hindi mo na siya pwedeng ma-access if you're not a member. Alright. Sas, tatawagan ko muna si Thinking Pinoy. Thank you so much for your information. Unless meron ka pang gustong sabihin, you can say it now. I think wala.
I think dapat kasi sagutin nila yan. And kasi nga, I think ang pinaka nakaka-bother kasi sa akin ay yung nandun sa dulo na linya na sinabi noon na gusto nila na yung mga communities nila, of course, social media communities nila, ay makipag-coordinate sa kanila whenever a new campaign is launched for them and or against Lenny. Ngayon, gusto ko lang baliwanagan sana ng opisina ng Vice President, are they behind these attacks sa amin? Diba? Are they behind these attacks against private citizens? Diba? And are they committed to freedom of expression? Uh-huh. Diba? Kasi nagkakaroon siya ng chilling effect eh. Kasi if they can do this, what else can they do? They are the Vice President, we're just private citizens. Mm-hmm. So ang tanong mo ay sila ba yung nasa likod nito? And number two, yes. Do they want to curtail your freedom of expression? Yes, kasi nga what is their point with these? Kasi these pages are aligned with them. Are they owning? Are they behind this? Do they agree with what these pages are doing? Kasi they're silent. Diba? Ang tagal-tagal na, 2 to 3 weeks na, 2 to 3 days na, ito and then they're silent. Sana lang magkaroon ng kalinawan. Okay. Thank you so much for your time, Sas Orgando, live mula sa Europe. At mag-usap pa tayo. Salamat sa panahon mo, Sas. Salamat din, Sec. Mag-ingat ka. Sige, maraming salamat. Thank you. Ayun, si Sas Orgando ang nagsiwalat nitong lahat ng WikiLeaks na di umano'y may kinalaman ang ilan sa mga kasama ng opisina ng Vice President. Allegedly, di umano At ang gusto lamang ni Sas Orgando ay linawin po ng opisina ng Vice President Leni Robredo ang mga paratang na ito na isang Yahoo Group conversation ang nadiskubre ni Binibining Sas Orgando. Ngayon naman tatawagan natin ngayon si Thinking Pinoy at alamin natin ang kanya namang side dito sa kwentong ito dahil alam naman natin na si Thinking Pinoy yung nagpalaki talaga ng istorya at sunod-sunod yung kanyang version, yung kanyang developing story dito sa Lenny Leaks na di umano'y leak ng istorya na para birahin ang gobyernong Duterte sa pamagitan ng social media. Kontakin natin ngayon si Thinking Pinoy. Susubukan nating tawagan ulit si Thinking Pinoy. Maraming salamat nga pala sa lahat ng nanonood sa atin ngayon sa Martin's Man Cave dito sa podcast po natin. Okay, so hindi natin makontak si Thinking Pinoy. Hello? Ayun, Thinking Pinoy, are you there? Hello? Thinking Pinoy? Yes, sir. Nandito po ako. Okay, nandito po ako, sir. Napanood mo ba ang conversation namin ni Sas Orgando? Nako, hindi po ako nakapanood kasi ginising yun lang ako eh. Nako, pasensya na Thinking Pinoy. Live tayo ngayon. Live ka ngayon, Thinking Pinoy, sa Martin's Man Cave, yung podcast ko dito sa Pilipinas, at pinag-uusapan nga natin itong di umano'y conversation na may kinalaman ang Office of the Vice President at ilang pa mga personalidad na kaalyado nila. Allegedly, no? Tayo naman sa gobyerno, kami sa gobyerno ay nababahala sa mga itong kwento
Kaya gusto nating alamin yung source of the information, si Sas Rogando at ikaw. At ang ating palatuntunan ngayong gabi sa ating podcast ay Lenny Leaks, Truth or Lies. Ito ba'y pawang mga kasinungalingan, yung mga naisulat ninyo, o katotohanan? Now, we give you the floor right now para ipaliwanag sa publiko kung paano mo, after binigay sa iyo ni SAS Thinking Pinoy yung impormasyon, kung paano mo ito sinuyod, paano mo ito pinag-aralan. The floor is yours, sir. Okay, ganito po sir yan. In-inform ako ni SAS Rogando Sasot about the existence ng Yahoo groups na yan. At kasi may nagbigay po sa kanya na isang reader, nabasa yung Yahoo groups kasi daw parang ang dami-dami ditong sensitive information. Sandali lang po sir ha, using ko yung connection ko. Ang dami po ditong sensitive information, tapos nakabalandra lang daw in public yung mismong Yahoo groups. So ngayon po, chinek ko mismo rin yung Yahoo groups na yun, binasa ko po yung laman. Tapos ayun, actually sir, wala pong magic na kailangan eh. Ang ginawa po nila doon, as in, ayan lang, nakabuyang-yang lang yung ano. Sandali lang po sir, lalabas lang po ako ng bahay para mas maganda yung reception. Yes please, kasi medyo napuputol tayo. Sige po. Kasama po natin si Thinking Pinoy ngayon, nasa kabilang linya siya. At pinapaliwanag niya yung mga kwento. Readers. Nasa Taipei po kasi ko ngayon. Layo mo pala. Sandali lang po. Okay. So ipapaliwanag sa atin ni Thinking Pinoy yung kanyang impormasyon na isinulat, because ang title nga ng programa natin ngayon, Truth or Lies. Lenny Leaks, Truth or Lies. Pawang kasinungalingan ba o katotohanan? Gusto natin malaman, interesado ang gobyerno. And we are very interested in getting those documents para maipasa natin sa National Security Administration or Advisor na si Secretary Esperon. Are you ready? Thinking Pinoy, are you there? Po ako, sir. Okay, sige. Go ahead, sir. Nag-Wi-Fi na po ako. Okay, sige. Okay, ganito po. Yung pong mga information po na yun sa Yahoo groups na yun, hindi po siya encrypted o kahit ano. Kasi nakabuyang-yang lang po in public. Ang nagkataon lang po kasi sir, yung Yahoo groups, sobrang lumang teknolohiya na yun, kaya wala na pong pumapansin. Siguro yun din po ang dahilan kung bakit ngayon lang namin na-discover. Dahil po sa totoo lang, wala na po nag-Yahoo groups. Mm-hmm. Ngayon po, nung chinek ko po yung laman nung website, doon po ako tumambling. Kasi po, nandun po yung kasi po ang ginagawa po nila, nung una ko po nalaman, yung pong sino yung mga member ng groups. Naggulat po ako nang malaman ko na yung mga tao pala sa loob, puro mga highly influential na tao. Kasama po dyan si Lloyda Nicholas Lewis, na alam naman natin yung billionaire na lobbyist. Pangalawa po yung kanyang kapatid na si Imelda Nicolas, na naging naman pong head po ng Commission on Filipinos Overseas. Nandun din po yung... Go ahead. Yes, go ahead. Apo. Yes. Nandun din po yung isang US Philippine Daily Inquirer, US Bureau Correspondent, meron din doon. Tapos meron din po doon isang EU Correspondent naman ng ABS-CBN. Tapos po nandun din po yung mga iba't ibang civil society leaders. So basically sir, ang point dito, yung ang pangalan po ng grupo nila ay Global Filipino Diaspora Council. Yun pong group, yung Yahoo group po na yun, binubuo po yung 62 na people. Kaya lang po, hindi ko po makikita lahat yung mga tao kasi po naka-restricted po yung group. Ang naka-public lang po yung message board nila. So ang alam ko lang ng mga member, yung mga nagsusulat ng messages. Ang pinaka-active po dun sa group na yon ay si Imelda Nicolas, yung kapatid po ni Lloyda Nicolas na gabinete pa yata po yun hanggang ngayon di ba? Gabinete po ba siya, sir? Go ahead. Opo. Ano yung question mo? Sorry. What was the question? Gabinete chief pa rin po ba ng Commission of Filipinos Overseas si Imelda Nicolas? I have no idea. Pero pwede natin ipa-check. Opo, pero sana po hindi siya umatid ng cabinet meeting. Baka po sinasabotahe kayo nang hindi nyo alam.
Anyway, sir, nung binabasa ko po yung message groups, ang mga na-discover ko po mga kahindik-hindik doon, una, sa isa po sa mga email na finorward ni Imelda Nicolas, pinakikita po doon na Yes. Apo, doon po isa sa mga email na pinadala po ni Imelda Nicolas ay yung instructions po daw mula sa Office of the Vice President kung paano magda-damage control pag uwi ni Vice President Robredo mula sa United States. Ngayon po, nandoon yung paano daw i-deal with yung mga Marcos at saka mga pro-Marcos at pro-Duterte trolls. Nalo daw yung kalkali natin yung tungkol kay Sandro Marcos. Yung po, basically po, ang ginawa na, according no sa email na yun, ginawa daw po ng Office of the Vice President Social Media Department, nagtitimon po sila po yung nagdidirect na social media efforts ng mga pro-Lenny. Ay sa akin naman po, in theory, parang okay lang, de sige. Kung gusto nyo gawin yan, de sige. Kaya lang po sir, ang issue ko dito, they are using government funds, they're using public funds to undermine the president. Eh hindi po ba against national interest yun? Mm-hmm. Kasi po graft and corruption yata yun eh. Uh-huh. Tapos po, ngayon po, eto na, pinublish ni SAS, sabi ng iba, invento lang naman yung picture na yan, ganyan. Kaya lang po sir, nung nag-google pa po ako ng konti, na-discover ko po na yung mismong Facebook posts ng educators, yung pong Facebook group na Educators for Lenny Robredo, yung pro-Lenny po na Facebook group, pinost yung mismong ano na yun, sir, yung mismong instruction na yun sa kanilang Facebook group at saka publicly available kahit hindi member ng grupo na yun. Aha. At pinost po siya about 12 hours after nung pagkaka-email ni Imelda Nicolas. So parang coordinated effort po. So ang punot dulo po nito sir ganito. Una, malaking issue po yan dahil they're using public funds for propaganda. Pangalawang issue po dyan, yung alam niyo po ba yung nilalait lagi yung mga Duterte supporter tulad ko, tulad ni SAS, tulad ni Mocha na isa daw tayong well-oiled, well-funded propaganda machine. Kaya lang po ang kalitaw-litaw po pala dito, sila mismo yung may well-oiled, well-funded propaganda machine at highly influential pa. Dahil puro mga makakapangyarihang tao po yung mga ito eh. Civil society leaders, tapos meron pa silang kabakas na bilyonarya. So how sure are you, thinking Pinoy, how sure are you with the veracity of the report, of the document na hawak mo ngayon, na itong mga dokumento na ito ay, o yung conversation na yon ay talagang it belongs to those people who, number one, work for the Office of the Vice President, and number two, yung mga kaalyado ng Vice Presidente sa Amerika? Ako po 100% kasi sir, yung mayroon pong isang nag-comment, hindi po si Sec Alunan yung nag-comment pero isa sa mga readers niya. Nag-comment na madali lang naman daw imbentohin yung mga Yahoo groups na yan, tapos iba-backdate, ganyan. Kaya lang po sir, ang ginawa ko po kasi, binasa ko po yung lahat ng laman nung, kaya po post dating as back as 2012. So sinabi ko, sir, kung fabricated yan, ganun kadami yung mga post, abay sobrang effort naman. Tapos pangalawa po, para kumadaya yung mga timestamp, kailangan ko po dyan, meron akong access, kaya kung ang Yahoo at saka Google, parang ibang level naman po na talent ang kailangan doon at resources. So, pero lang po, this is just impossible to make up. Tapos ngayon po, expose ko yun, itatago na nila, i-isolate privacy settings. So, sinave ko po as PDF yung mga, so kailangan po, yung mga ginagamit ko citations doon, malinaw yung chain of custody, hindi tampered, ganyan-ganyan. Gumamit po ako ng isang third-party utility para permanently mag-save ng mga snapshots nung Yahoo groups na yon. Dahil po doon, meron makikita pa rin ng mga readers po yung
mga laman ng mga conversations kahit na itinago na po nung kabila. Okay. At saka po yung makikita nilang laman na yun ay hindi po dumaan sa kamay ko. Okay, you mentioned na you researched and you backtrack yung Yahoo conversation. So, kasi kanina medyo napuputol yung signal. Tama ba yung rinig ko na 2012 pa nagsimula yung Yahoo group na ito? Actually po, kinreate po nila yon year 2011 pa. Kaya lang po, ang pinakamalayo kong makitang message, 2012 lang. Kasi parang luma na po kasi talaga yung grupo. So, ibig sabihin, you were able to retrieve the information, the conversation from 2012 up to the day na bukas pa yung Yahoo group na yan. And you have it with you. Kasi po, meron po. At saka sir, yung actually po hindi na kung darating po si Secretary Esperon, hindi ko pa lang yung title eh. NSA, National Security Advisor. Okay, si NSA Advisor Esperon, pwede lang siya pumunta rin sa website ko, tapos ando na po lahat. Kasi po yung una kong article kahapon, yun po yung unang pasabog eh, diba? Tapos po meron po akong kaninang article, kanina lang po, ang title ay Secretary Alunan's Challenge and Mainstream Media's Reluctance. Yun pong article naman na yun, dun ko po minention na kung inimbento ko lang itong Yahoo Group to, bakit siya may posts from 2014, 2013, and 2012? Parang sinabi ko, grabing foresight naman yung kailangan doon para imbentohin ko pa yung huling 3 taon. Although, in fairness naman po kila Lloyd and Nicholas Lewis, wala po silang treacherous o seditious o rebellious na mga posts siguro nung mga panahon na yon. Yung tone po ng group, naging lang pong hostile sa government nung naupo na si Duterte. Noon pong, nag-start na po siyang mga kampanya. Ayun po. Okay, alright. Ang tanong ko, if ever na pinatawag ka ni NSA, can you hear me? Naririnig ko po kayo. If ever na pinatawag ka ng NSA, are you willing to testify or to show your report? Opo, pero sir, kung okay lang, kung uuwi, kasi po, po ako ngayon eh. Noong pong inilabas ko yan, lumipad po ako palabas ng bansa kasi alam ko na pagkalkalan na po. Hello? Hello sir, may security naman po ako pag... So much for the information. Salamat sa paliwanag mo. At meron ka bang mensahe sa publiko? Okay. Pasensyahan nyo na po mga listeners kung malabo po yung signal ko kasi nasa Taiwan po ako ngayon tapos naka 4G lang. Pero umuupo ako ng reputasyon sa huling taon na ito na pag nasusulat po ako ng article, hindi po pwede yung inimbento ko lang. Lagi po merong sources at yung mga sources ko po irrefutable. Ngayon po, wala po akong pangalan, hindi po ako sikat na journalist. Pero malinaw po dun sa mga sumusunod sa akin ng huling taon na yung sinusulat ko. Salamat po. Ayan po, si Thinking Pinoy, nakakausap lang natin. So handa naman pala silang makipag-cooperate sa gobyerno kung sakaling kailangan ng impormasyon ng NSA or maybe ng DOJ dito sa damning conversation sa Yahoo Group na di umano'y kinasangkutan ng Office of the Vice President, di umano, no? At ng ilang mga kaalyado na grupo. We give them the benefit of the doubt. Sabi ni Sas, ang gusto niya lang ay magpaliwanag ang grupo ng OVP kung ano itong nakalkal niya dahil ilang araw na raw at hindi sumasagot. At sana naliwanagan po kayo sa podcast na ito, Martin's Man Cave, special na edisyon, Lenny Leaks. Truth or lies, katotohanan o pawang kasinungalingan. As Fox News said, we report, you decide. Ganoon din po dito sa podcast na ito.
Ito po yung lingkod, Martin Andanar. Masusundan po itong podcast na ito. Hindi, wag muna bukas, pero sa susunod na linggo. We have a cabinet meeting sa Monday. Bibigyan ko namin kayo ng update. At maraming salamat kay Thinking Pinoy at kay Sasso Rogando sa panahon na ginugol nyo po dito sa podcast para ipaliwanag po sa taong bayan itong Lenny Leaks na inyong isinulat na nagiging viral na po sa internet. Para po naman sa mga kababayan natin nanonood dito po sa ating podcast, umabot po tayo ng 19,933 peak viewers at sa loob po ng 55 minuto. At maraming salamat din po sa mga nakinig sa atin at nanonood hanggang ngayon. We all want peace, we all want love, we all want a successful and a progressive Philippines. Ang pagbabago na gusto natin ay nandito na finally. Ngayong taon na ito ay puspusan pa po ang trabaho natin sa gobyerno para mas lalo pang gumanda ang buhay natin mga Pilipino. Hindi lang po 83% ang naniniwala sa ating Pangulo, 85% po ang naniniwala sa war against illegal drugs, 7% po ang growth rate natin, isa sa pinakamabilis sa buong mundo. Meron tayong Pangulong naniniwala na kaya ng Pilipino tumayo sa sariling mga paa. Magkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong lingkod, Secretary Martin Andanar, mula sa aking tahanan. Ito po ang Martin's Man Cave Podcast. Mabuhay po kayong lahat. Good night.